Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magkaroon ng devotion and bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, napakabuti mo. Patawad po ang mga sa aming mga kasalanan. Linisin mo po kami sa aming mga karumihan. And Lord, gusto namin na pagbulayan ang salita mo bago namin umpisahan ang aming mga gawain sa araw na ito. And so Lord, cleanse our hearts and mind para Lord matanggap po namin ang biyaya ng iyong mga salita. Salamat po at samahan mo po kami. Itong aming dalangin sa pangalan mo Jesus. Amen. So, ang nais ko pong ibahagi sa ating lahat para sa ating devotion ay may pamagat na The Danger of Breaking Promises. So, ang ating reference ay mula sa Mga Ngaral or Ecclesiastes chapter 5 verse 2 to 6. So, I'm going to read it first. Verse 2, sabi niya, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Verse 5. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Verse 6. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. So, sa observations, meron akong 7 observations based from this verse. Okay? Number 1, meron siyang babala. Sabi niya, huwag pabigla-bigla sa panalangin. Okay? Pangalawa, isipin mabuti ang ipapangako sa Diyos. Pangatlo, kung nangako, tuparin agad. Okay? Pang-apat na observation, mas mabuti ang wag na lang mangako kung di naman kayang tuparin. Panglima, nagkakasala ang mga nangangako na di naman tinutupad. Panganim, galit na galit ang Diyos sa mga hindi tumutupad sa pangako. Pangpito, hindi pinagpapala ng Diyos ang ginagawa ng mga hindi tumutupad sa pangako nila. Okay, grabe itong natin ngayon, no? About breaking promises and the danger of it. Okay? Maging sa ating mga panalangin ay kailangang panalangin ito sa ating katinoan. Dapat nananalangin tayo, okay, na matino tayo. Kasi sinasabi niya na huwag pabigla-bigla sa pananalangin. Dapat matino tayo, okay? Hindi inaantok, hindi nagmamadali. Dapat pinag-iisipan talaga kung ano yung mga sasabihin natin sa ating panalangin. Ano yung maipapangako natin. Ano yung mga hihilingin natin. Okay? So, even sa panalangin ay dapat hindi tayo pabigla-bigla. At kung mangangako tayo sa Diyos, tuparin natin ito. Say, kung noong nag-apply tayo ng trabaho, nanumpa tayo na maging tapat tayo sa ikapo natin or sa pagbibigay natin ng tithes natin, dapat tuparin natin, okay? Hindi tayo nagsasabi later kung may sahod na tayo, dahil meron na tayong trabaho na Lord, kulang naman yung sahod ko.
pangbayad ko lang ng kuryente. So, ayaw mong ibigay. Okay? Bakit, pag iisipin mo, i-trace mo, no? Bakit naman kaya kulang yung sinahod mo? Bakit pangbayad lang ng bill? Baka naman malamang mataas na yung bill mo. Nung nagkatrabaho ka, nagbabad ka ng Netflix, syempre nag-movie marathon ka, ngayon tinatamad ka ng magluto, syempre tatawagan mo na si Foodpanda. And even yung food consumption mo, tumaas na rin. Kasi nga may sahod ka na And tumaas na rin yung bill mo kasi yung syempre naka-on din yung aircon o kaya yung electric fan magdamag. Okay? So, kaya nagkukulang. Ano pa? Alalahanin natin na nangako tayo sa Diyos. Ibinigay niya yung trabaho natin. Walang tanong, okay? No buts, okay? No ifs, okay? So, bakit ngayon na kukumputan na natin ang Panginoon sa mga gasto natin para lang hindi natin maibigay yung tithes natin? Okay? Doon pa lang din na tayo mapagkakatiwalaan. So, paano naman tayo mapopromote? Later, manghihingi na naman tayo. Maninibago na naman yung, magbabago na naman yung pangako natin. Pero, hindi tayo naging tapat sa simula. Okay? So, are we expecting promotion? Can we expect promotion? Diba? Parang, sabi nga niya kanina sa unang verse, alalahanin natin na nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Ibig sabihin, napakababa natin kumpara sa Diyos na hindi natin to pa rin yung ipinangako natin sa makapangyarihang Diyos. Can't afford, di ba? Even dun sa mag-asawa, di ba? Nangako sila na sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sila magsasama. Nangako sila. Okay? Ngayon, I believe this is also one reason na dapat ang mag-asawa ay di maghiwalay. Okay? Dapat magsama talaga sila. Kasi sila yung sila ay pinagsama ng Diyos. At maliban doon ay nangako sila. So dapat hindi pinaghiwalay. Nangako sila na magsasama sila. Okay? Till death do us part. Yun yung pangako So nangako sila sa Diyos. So dapat hindi sila pwedeng maghiwalay. Okay? Remember, nakakatakot ng sinabi niya sa mga hindi tumutupad sa pangako sa verse 6. Okay? Sabi niya, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. See? Hindi daw niya pagpapalain yung mga nagbabawi ng kanilang pangako or sumisira sa kanilang pangako. Hindi pagpapalain ng Diyos ang anumang gagawin nila kapag hindi nila tupdin ang kanilang pangako o kung bawiin nila ang kanilang pangako. Divorce or annulment, kung ang divorce ay malegalize na sa ating bansa. Okay? So, yung annulment, ito yung pagbawi sa pangako, no? Parang hindi ka nangako. Parang ganun yung niya. Okay? Siguro naman nung ikasal tayo ay pinag-isipan nating mabuti. Kaya nga sabi, huwag pa bigla-bigla, no? Baka nung nanliligaw pa nga lang, ang dami niyang pangako. Okay? Daming pangako. Ngayon, nung nag-away niya, nakalimutan na lahat ng kanyang pinangako. No? Grabe. Okay. So, maybe
If at times we feel that despite our efforts, our prayers, despite yung mga lahat ng paraan natin, no? We feel like our life is so hard, no? And we are on the brink of surrendering, no? Let's pause for a moment and think, no? Isipin natin, baka naman mayroon tayong ipinangako sa Diyos na hindi natin tinutupad. No? Mag-isip lang tayo, bakit kaya? Grabe, nakausap ko na lahat. Yung boss ko na i-promote niya ako, maawa sa akin kasi ganito. Lahat ng effort mo talaga ginawa mo na, nagpaka-snappy ka, ano ka, grabe din yung panalangin mo. Pero despite all those factors, no, hindi napunta sa'yo yung promotion, hindi mo na kuha yung increase ng salary. Maybe, no. Baka meron tayong ipinangako sa Diyos na hindi natin tinutupad. Kasi yun yung kalakip, no, ng hindi pagtupad sa pangako. Yun yung sinasabi ng verse 6. Kasi doon galit na galit ang Diyos. And so, we should be faithful, okay, to fulfill our promises unto the Lord. For He is a faithful God. Of course, there will be a lot of challenges that we're going to face as we fulfill our promises. That's why we always need the provision and guidance of our God. Let's not break our promises, for they are meant to be fulfilled or kailangan nating matupad. Hindi totoo yung promises are meant to be broken. No? We have to fulfill it. Kasi nakakatakot. Dito galit na galit ang Diyos, sabi niya. Kaya hindi daw niya pagpapalain anuman ang gawin ng sino man na nag-break ng kanyang pangako. So, let's not break our promise. And doon nga magbibigay sa atin ng caution pag tayo ay nananalangin at nagkakaroon ng pangako. We should see to it na ang pangako natin ay matupad natin. Okay? And sana may natutunan tayo sa umagang ito sa ating devotion, pagbulay-bulay sa salita ng Diyos. So nalaman natin na galit pala ang Diyos sa mga hindi tumutupad ng pangako. Kaya tuparin natin ang ating pangako upang ang mga panalangin natin ay sagutin ng Diyos. Pagpapalain niya anuman yung gagawin natin. Okay? So, salamat po. God bless us all. Let's pray po. Let's close in a word of prayer. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan sa umagang ito na kami po ay dapat tumupad sa aming mga pangako sa iyo. At naway, Panginoon, sa aming mga promises, tulungan mo kami na matupad namin ito, magawa namin ito. Kung meron man challenges, Panginoon, upang hindi namin ito matupad, tulungan mo kami, Lord, na hindi kami mag-break ng aming mga promises. Lord, dalangin ko din po kung sino man po ang may sakit sa amin na nandito, maging sa aming mga mahal sa buhay. Dalangin po namin ng kagalingan. Kung mayroon pong nangangailangan ng wisdom, dalangin po namin na ikaw po ang magkaloob nito. Kung mayroon pong nangangailangan, Lord, ng mga pambili or finances, Father God, we pray for provision. Kung mayroon pong nalulumbay, nalulungkot, dalangin po namin peace and joy, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila. Salamat, O Lord, sa namin pinagkatiwalang araw na ito. Pagpalain mo po kami, maging Lord ang mga makasalamuhan namin, ang aming pamilya. Sa iyo po, Lord, ang papuri at pasasalamat. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Salamat po and God bless us all.